Ayan guys, dumating na yung in-order ko sa Shopee. Kasi minsan mas mura sa Shopee kaysa sa Shopee ako bumibili. Ayan, o ballpen, tsaka blanket. Ayan, so kumuha ako sa palengke, sa Shopee ng blanket kasi yung mga customer namin dito guys sa may hospital. Walang mga kumot yung mga nagbabantay or hindi sapat yung kumot na nakalaan per pasyente. Kaya yung mga customer dito ay naghahanap din ng kumot. So tingnan natin yung quality nito. Ito yung quality nito guys, yung hindi mabasa ng tubig. Yung mura lang talaga. Sakto lang sa presyo niya. Check natin yung size. Kung single or double. Ay, may supot siya kasama. Tayo pala mag-repack. Ayan, may kasama na. Mabuti naman at sinamahan nila guys kasi ilagay ko sana ito sa ice wrapper. Kung mag-cash siya. Sige daw. Kaya tingnan natin yung size niya. Dikit masyado yung baka maubos na yung balahibo ng hindi, nagupit mo yun kanina. I-check mo daw tong violet. Up. Doon ka sarap. Double. Ay, oo, malapad din siya. Ayan guys, so ibebenta na, bili ko to ng 91 pesos isa. So okay na to siya sa 120 or 130. So ito yung ibang designs niya. Okay na rin. Ayan, so i-repack mo na lang diretso siguro doon sa pambalot para ma-display na. Ayan, so ito meron silang yung may kasama ng sticker na balot na sinali. And then anong kasama nito? Yung ballpen. Ha? Meron. Ay, tinago para sa kumot. Dalawa nito ran. Kaya pala nakarolyo, may palaman pala. Ayan, ito malakas sa akin itong ballpen guys. Yung mga ordinary lang kasi pang fill up sa mga papeles sa ospital. Anong sa'yo, miss? Libre ni. Parang libre ngayon, 2026 na bayad. PWD discount. Yung simba ko. PWD daw siya guys. Kaya asin niya. Baka bukas mabalik ng paano. Dapat pala kung simba ba sa PWD. 45. Unsa pa magikuha? Mao pa lang.
Ayan guys. Long time no voice over tayo. Ayan, so kapag ka nagkaka-time guys, ako talaga yung nag-aayos ng display, no? Kasi kahit naman na kaya natin silang utusan or pwede naman natin silang utusan, pero syempre titingnan mo din naman kung paano nila gagawin yung pag-a-arrange. So mas mabuti pang ako na lang. Kasi mas gusto ko yung nakikita lahat kumbaga ng customer kung ano yung available natin na flavors ng biscuit. Ayan, so kung napapansin nyo guys, yung stocks ko hindi katulad ng ibang wholesaler, hindi katulad ng ibang grocery na sa isang flavor maramihan. Ayan, so yung sa akin pakonti-konti pero madami or iba't ibang flavor or iba't ibang brand ng biscuit. Kasi hindi naman talaga lahat ng, kumbaga kahit kukunin ko yung tig 10 kada kulay guys, maghahanap yung customer ng biscuit na wala sa tindahan mo. So ayan, nakadagdag hanggang sa napadami na. Sa araw-araw na may naghahanap, talagang pinoprovide ko guys. Sinasabihan ko lang talaga sila na balik ka lang bukas kasi mamaya dadating yung stocks, pero hindi pa naman talaga. Sadyang sasabihin mo na lang sa kanila na bukas merong darating para pagka next na kailangan nila or sakaling hindi sila nakabili, pagkabukas babalik talaga sila. Pero syempre may make sure mo din naman, no, na mabibili mo yon, kasi baka sa pagbalik nila wala ulit, madidismaya na sila. Kadalasan na nga guys, yung mga stocks ko na biscuit galing na yan sa mga panel. Kasi unti-unti na din naman akong nakakuha ng mga panel ng Nissin, ng Ribisco, ng Jack and Jill, ng mga Mayora. Ayan, so nagpo-focus na ako ngayon sa mga panel products guys. Since kapag nagka-BO tayo, nagka-rat bites tayo, or na-expiran tayo, pwede nating masauli. Ayan, so mas mabuti guys. Pero depende kasi yan. Kasi yung mga panel guys, doon lang sila dumadaan sa mga highway na tindahan or nasa main road na mga tindahan, yung nakakapasok yung malalaking trucks. No, kasi may nagtatanong kung paano ba ako nakakakuha ng mga panel or nakakakontak ng mga panel. Pero syempre kasi guys, kapag o-order ka sa panel tapos mahirap yung daanan sa tindahan mo, hindi talaga yan sila papasok dyan. So mapipilitan ka talagang pumunta sa grocery store o pumunta sa palengke para hanapin yung product na gusto mo. Pero meron din naman minsan guys na mga panel na maliliit, no? So nagpo-provide din yan sila, pero kadalasan kasi kapag ka mga panel malalaking trucks talaga yan sila. So yung kinukuha ko lang sa kanila guys 5 hanggang 10. Depende kung bestseller ba ito or hindi masyado. Kapag ka nagkaka-extra time ako guys, ako talaga yung nag-aayos ng display, nagre-rearrange para naman maganda siya tignan. At kung maganda siyang tignan guys, nakakakuha talaga ng additional na bilihin yung mga customer kong pumapasok, no? Kasi nakadepende din kasi yan sa pag-ayos mo ng stocks. Kapag ka nagandahan sila, naakit sila, makagugustuhan nila yung ibang product, makakadagdag din yun sa benta natin. Kaya additional points din yung dapat marunong ka mag-ayos, hindi yung tambak lang ng tambak, stock lang ng stock, tapos hindi mo naman minomonitor if okay pa yung item mo, if expire na ba. So yung pag-aayos ko dyan guys kasama ng pag-check ng expiration date, or wala bang na-open or wala bang pumutok na mga packaging. Kasi minsan kapag hinuhulog or nahuhulog ng customer, pumuputok yung mga balot nila. Nasasatisfy din kasi ako guys kapag ako yung nag-aayos. Kapag makalat tapos naayos ko, mas nagugustuhan ko at tinetext ko kaagad yung mga supplier ko kapag nakikita ko kaagad yung stocks na wala. Kasi kapag makalat yung stocks natin, ang hirap hanapin kung ano yung kailangang i-restock.
Yung dito kasi na branch guys sa may ospital sa city area natin na tindahan malakas yung mga biskwit natin. So kailangan talaga siyang always i-monitor kung meron pa ba yung isang brand, yung kung meron na ba ito. Kasi kapag ka naubusan tayo niyan, lalo na yung Ribisco ko na walang palaman or yung Skyflakes na walang palaman, yun talaga yung best seller ko at yun yung palaging nasusold out sa akin. Kaya kahit nga 2 case ko yung mga walang palaman guys, nauubos pa rin at nakakalimutan pa rin i-stock. Kasi hindi naman talaga ako everyday pumupunta dyan sa tindahan guys. So pumupunta lang ako kapag may kailangan akong i-refill, may kailangan akong i-encode, or kapag ka nagkaka-extra time ako. Kasi mostly whole week akong nasa isang tindahan lang. Hindi na kaya ng paaraw-araw lilipat-lipat kasi hindi natatapos yung trabaho ko sa isang araw guys. Sa isang tindahan, napakaraming ginagawa. At hindi ko naman maaasa sa iba guys kasi hindi nila alam yung takbo sa loob ng tindahan. Kahit na mag-hire ako ng magtatrabaho ng ginagawa ko guys, hindi talaga, iba talaga yung kinalabasan ng trabaho ko o trabaho nila. So yung kailangan ko lang katulong na mag-ayos ng stocks. Dati kasi guys meron namang mga dicer na pumupunta para ayusin yung mismong produkto nila. Kaso nga lang ngayon hindi na masyado o madalang na lang pumupunta yung mga dicer. Yung mahirap pa nga sa mga dicer guys halos gagamitin na nila lahat yung istante sa produkto lang nila. Ayan, so kasi kapag ako nag-aayos guys, yung maganda tignan at parang nakatipid tips yung pag-ayos. Yung presentable pa rin siyang tignan kahit na tinipid mo lang siya sa space. Yun kasi yung gusto ko, marami sila sa isang stante. Assorted products, pero nakikita pa rin sa mata or nakikita pa rin sa display na kompleto yung produkto natin. Dati nga guys, yung Del Monte ko, yung 1 liter na inaayos ko, pa isa-isa, pa dalawa-dalawa lang yan. Ngayon marami nang nakakaalam na meron tayong benta niyan, so kumuha na ako ng tig-iisang case talaga at nauubos na siya ng 1 linggo, 2 linggo. So hindi na siya naaabot ng 1 buwan. Kaya napapadalas yung mga ordering ko at gustong gusto ko talaga na ako yung magre-refill or ako yung mag-aayos ng stocks. Hindi nga matapos-tapos guys yung paglilipat ng stocks kasi nasushort yung display rack natin. Kasi nga dumadami na yung ordering natin ng drinks at lumalakas ngayon. Marami sigurong pera yung mga tao ngayon guys. At lumalakas yung mga inumin. Kaya ayan, lipat bahay muna yung mga diaper natin. At may ilalagay tayo dyan na kapalit. Kasi hindi na talaga makakasya kahit anong pilit natin doon sa display rack na 3 stante, hindi na talaga siya kasya doon. So i-move natin yung mga diaper at palitan natin ng bagong display. At malapit lang dapat sa drinks area yung mga drinks na nilipat natin. So adjust yung diaper guys. Kasi yung diaper katabi ng drinks area. So yung diaper natin guys, yan yung mura na brand na madalas na binibili sa akin. Kaya medyo marami-rami yan sila. Kasi yan lang yung gumagalaw. Yung Pampers kasi guys na brand, mahal, namamahalan sila. So meron naman akong stocks, 2, 3, 6 sa maliliit. Yung sa mga by 4, by 3, by 2. Ayan, 6 lang tayo doon. Kasi yung gel niya guys nasisira or nagbabrown yung gel ng diaper habang tumatagal. So yung brand na lampin guys, meron akong panel niyan. So hanggang ma-expire meron tayong mapagsasaulian. Kahit na yung mga pangit na yung packaging kasi nakailang beses mo ng punas, nakailang beses ng lipat-lipat na punit. So wala tayong problema dyan guys kasi kukunin yan ng ahente natin or ng panel natin nang walang bayad. So i-replace lang nila yan ng bagong item. Ayan na nga't dumating na yung pinamili ni Madam Ten Gibbs guys.
Sabi niya pupunta lang siya ng mall kasi may bibilhin siya. Pag uwi niya guys, may dala siyang 3 box ng Oishi assorted box. Ayan, so hindi ko alam kung ilang piraso talaga yung laman niya guys. Pero nagko-cost siya ng 144 pesos yung isang bag. At binibenta ko siya dyan ng 170 pesos guys sa tindahan. Assorted pack, pang regalo, pang giveaway, pang prize sa mga games, ganon. So, kapag hindi naman yan siya mabenta dyan guys, syempre, papunta yan sa Christmas party natin or sa Christmas giveaway natin. Or kung hindi, bubuksan yan at ibebenta ng paisa-isa. Ayan, so, basta December kasi guys, lumalabas yung mga ganyang packaging, yung malaking bag. Maganda kasi siyang pang premyo sa mga laro-laro. Wala nga pala kaming panel niyan guys, kaya dapat mapaubos namin yan. Kasi sa mall lang namin yan binili. At yung mall ay tumatanggap nga sila ng BO, pero mga 2 to 3 months pa yan nila mare-replace. Kaya hindi na namin yan sinasauli. At ginagawa na lang namin yan ng paraan. Kung napapansin ninyo guys, marami pang stocks yung nakalagay sa sahig. Yan pa yung hindi ko na-encode. Kaya, ayan, bakbakanay kami ng pag-aayos at pagre-refill. Kasi kapag ka nag-e-encode ako guys, tapos hahayaan ko silang mag-arrange, hindi talaga matatapos yung kalat. Kaya yung ginagawa ko guys, e-encode, tapos sabay-sabay kaming mag-arrange para naman unti-unting malilinis yung area ng daanan. Kasi kapag merong mga stocks guys, wala akong pinaglalagyan, wala akong paglalagyan ng mga stocks na dumadating. Kaya andyan sa sahig talaga kumakalat yung mga stocks na nalalagyan na nila ng presyo at kailangan na lang siyang i-encode. Hindi ko kasi guys pinapahalo kaagad yung mga stocks na dumadating. Kasi nga yung ginagawa ko, binibilang muna yung old stocks bago namin ina-add yung mga new stocks para malaman natin kung may nawala or may sobra or may nanakaw na naman tayo ng mga stocks, no? So, kapag ka nagre-restock ako, diretso talaga yan inventory sa mga natira. Hindi yung add ka lang ng add, tapos magtataka ka na lang na marami na palang nawalang stocks sa'yo. Siguro kung ikaw yung nagbabantay mismo ng tindahan mo, hindi mo na kailangan mag-inventory. Tatanggap-tanggap ka na lang ng bayad. Ikaw din naman yung bibili, ikaw din naman yung magko-control ng pera. Siguro kapag ganyan, medyo okay pa. Kaso yung sa amin, meron kasi kaming mga cashier, meron kaming mga ibang tao na humahawak ng tindahan. So, kailangan talaga siyang i-double check. Kailangan siyang i-inventory. Kailangan siyang bilangin pa isa-isa. Yun lang yung problema kapag ganito yung negosyo mo guys. Kailangan mo talaga siyang i-monitor one-on-one. Kasi kapag kahayaan mo lang, hindi talaga tatagal yung negosyo mo. Lalo na't ibang tao yung humahawak ng tindahan mo. Iba't ibang cashier, iba't ibang tao, iba't ibang bumabantay, nagbabantay. Hindi mo talaga mamomonitor yung benta guys. Lahat na lang nawawala. Lahat may kulang. Kasi minsan umiinom yan sila, kumakain yan sila. Sasabihin lang na mamaya ko lang bayaran, lalo na't sila lang yung naiiwan sa tindahan. Sasabihin na lang mamaya ko na lang bayaran bago ako aalis o bago ako mag-out, babayaran ko. Tapos nakalimutan na, umabot na ng 3 araw, 4 na araw, hanggang sa dumating ang araw na nag-inventory ka at nakulangan yung stocks mo. Doon pa sasabihin, ay may ininom pala ako nung isang araw, hindi ko nabayaran. So yun, kailangan talagang istriktuhan yung pag-e-inventory. Kasi dyan natin nalalaman kung nanakawan tayo o pinukunan tayo ng stocks. No, kasi kapag hindi tayo palaging nasa tindahan guys, hindi natin alam, baka may pumupunta na mga kakilala ng mga tindera mo na binibigyan nila ng stocks na hindi mo alam. So, importante, number 1, monitoring. Hindi pwedeng aasa ka na lang or hihintay ka na lang na
bibigay sa'yo yung benta, tapos bibili ka ulit ng stocks, tapos ganun lang yung routine guys. Hindi pwede yun. Kailangan talaga inventory. Nung panahon nga guys, na nalugi talaga yung tindahan nung panahon ng pandemic. Kasi hindi namin na-monitor at kami na-lockdown doon sa Cebu City guys. So matagal-tagal kaming nakauwi sa Jansan. At nung time na yun hindi pa ako sa tindahan nakafocus. Doon pa ako sa pag-online selling namin ng mga bags, mga live selling. Doon sa Cebu guys, na busy kami doon sa negosyo naming online at saka milk tea. At hindi namin na-monitor yung tindahan. So wala pa akong idea noon sa tindahan guys. Wala pa akong, as in hindi talaga ako nagtatry na mag-manage ng tindahan before. So, nung pag-uwi namin, doon ko napansin guys, yung pag-alis kasi namin, puno talaga yung tindahan. Kasi ayaw ni Madam Ten Gibbs na hawan or bakante yung mga tindahan namin. So, that time, pag-uwi namin guys, talagang bakante yung tindahan. Parang magulat ka na lang ba na wala na palang laman yung tindahan mo. Napunta lahat sa expenses, sa sweldo, sa nakaw. Hindi mo na alam kung saan napunta ang pera, basta pagbalik mo, kalansay na yung tindahan mo. So ngayon nga guys, ako na talaga yung hands on sa tindahan, no? Sa monitoring, sa pag-display, sa pag-restock, sa pag-o-order. Ayan, so si Ate Baliling naman yung bahala sa pamimili, sa pag-grocery, sa paghahakot ng stocks. Ayan, at si Madam Ten Gibbs naman yung bahala sa puhunan. So, yung gusto lang niya ay makita yung tindahan na puno at nag-i-income yung tindahan natin kahit pa meron tayong mga daily expenses. Dito kasi na tindahan guys, hindi naman kami wholesale. Nagpo-focus lang kami dito sa retail. Kaya yung mga stocks natin hindi nakabay bundle or hindi nakabay case. Kasi mas malakas kami sa paisa-isa. Since yung mga nasa building na yan, mga opisina, mga trabahante. At yung harap natin, ospital. Yung sa gilid natin, simbahan. At yung mga katabi natin, eskwelahan. So, ayan. Yung, kumbaga malayo tayo sa bahay-bahay guys. So, yung mga display ko dyan, mahina ako sa pangkusina. So, yung pinafocus ko na i-refill, yung mga drinks, chicheria, biscuit, tsaka yung sabon. Yung sabon malakas guys kasi nga 'di ba yung sa hospital naglalabas sila ng mga damit, yung mga pasyente naliligo, yung mga watcher nila kumakain. So meron akong mga benta dyan na pa konti-konti, pero yung mga dilata guys, ang hina. Yung mga spaghetti wala talaga. So, meron lang akong spaghetti pasta pa isa-isa, dalawa. Yung mga macaroni, yung mga ketchup. Kasi hindi naman kasi masyadong may bumibili nun. Kasi nga malayo tayo sa mga bahay-bahay. Sa malapit din ako sa mall guys. So, yung mga ganyan na mga recados, syempre kapag bibili ka ng pasta, bibili ka rin ng pangsahog. So, iisipin ng tao, mas makakamura tayo kung doon tayo bibili sa malaking grocery at makukumpleto pa talaga natin yung mga kailangan natin. So hindi na ako nag-stock masyado guys ng mga pangkusina. Yun lang talaga yung mga palaging hinahanap, yun lang din yung palagi natin nire-restock. Kung napapansin nyo din guys, meron akong hanger ng mga chicheria kasi konstante lang yung paglalagyan ko guys. Ay, kukulangin talaga yung display ko na chicherya sa isang linggo. Kaya nagdagdag na ako ng mga hanger para dun sa maliliit na chicherya. Hinahanger ko na lang since magaan lang din naman sila. At mas maganda siyang tignan guys kapag kapuno. So, dinamihan ko na din. Umorder ako sa Shopee guys. Mura lang. Ayan, kung may tindahan kayo, baka gusto nyo ding itry. Kasi mas convenient siya, mas madali siya makita guys. Ang drinks area ko guys, nasa 3 stante yan sila.
So, isang stante yung mga Gatorade hanggang doon sa Del Monte na lata. Meron pa dito sa likod ng kusina kung saan nakalagay yung mga tubig. At doon sa likod, sa pinakalikod sa may soap area natin, kaya andun yung mga malalaking drinks, yung mga 1.5, mga Coke, mga malalaking tubig. No, kasi hindi talaga kasya sa isang area lang, guys. So, dati isang area lang yun, isang door lang tong nirentahan namin. Eh, hindi na talaga magkasya, guys, yung mga benta namin. At timing na umalis yung katabi naming pwesto. So, ayun, in-extend namin for the back. Ang first sounds, guys, ang alikabok, grabe. Parang nag-back to zero kami nun. Simula nung lumipat kami. At ayun nga, renovate, nag-additional. Nag-change ng mga bagong stante. So, yung mga stante ko before, guys, yung isang stante lang na kulay itim. Yung isang tayo lang. At nakakita kami nito sa Davao Rocks. Ayan, shout out. Diyan kami umorder, guys, ng stante, itong kulay blue-white na may pwedeng lagyan ng label. At ayan na nga yung resulta. Napakaganda at napaka-organized. Guys, may nabili ako sa Shopee para sa sip-sip na mayome. Tingnan natin kung magkasya to sa kanya, guys. Wow! Oh. Cute. Oh, kasya to sa kanya, guys. Oh. Terno. Dito na napupunta yung sweldo ko, guys. Huwag na kayo magtaka. Wala akong binubuhay kundi yung mga pamangkin ko. Cute. Strawberry. Bigyan natin kay Yiga mamaya, guys. Kay Princess. Kay Ate Princess. Kay Tandara sa Africa. Ay, hirap ibalik. Bigyan natin mamaya. Kasi magkikita kami, guys. Dadalaw kami doon sa family friend namin na namatay dahil sa liver. Cute sa cherry. Yan, tama-tama to kay Mayumi, guys. Yung in-order ko para sa isa ko pang pamangkin na baby, si Zeki. Yung anak ni Ka-Sunshine, guys, i-follow nyo yung YouTube page ni YouTube channel ni Ate Tets. Yung kapatid ko na guro, guys. May 3 siyang anak, lalaki at 2 babae. So, dinadahan-dahan kong pamimili. Ay, tama, sa Pasko ko na lang to pala ibigay. Balutin ko na lang muna ng Christmas gift para marami-rami ang mapamimigay natin. Pero na-flex na, okay lang yan. Wala na silang time manood ng vlog ko, guys, kasi busy din sila sa mga vlog nila. Kaka-edit, kanya-kanya edit kami, guys.